Isang aksidenteng pag-angat ng isang Chinese rocket ang naganap kung saan hindi inaasahang bumagsak ang mga debris nito malapit sa Ilocos Norte. Samantala, nababahala naman daw si Senadora Amy Marcos sa natanggap nitong impormasyon. May mga hypersonic missiles daw ang China na nakaumang umano sa ating bansa. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. May mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos. May mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Gaano kalakas ang China sa larangan ng aerospace technology kumpara sa Pilipinas? Ano ang totoong banta nito sa ating pambansang seguridad? Samahan ninyo ako sa pagtalakay ng mahalagang kabanatang ito sa kasaysayan ng ating bansa. Unti-unting dinodomina ng China ang tubig, lupa at himpapawid. Sa mga isyu nito ng pangaagaw ng teritoryo sa West Philippine Sea, maging pati sa ere ay nagpapakitang gilas ang mga inchik. Noong Hunyo 29, 2024, Sabado, isang aksidente ang naganap sa isang rocket launch ng China na nagdulot ng pagkabahala sa mga mamamayan ng Ilocos Norte at Cagayan. Ang insidente, kung saan ang debris ng Long March 7A rocket ay natagpuan sa karagatang malapit sa mga nasabing lugar. Ang pagpapalipad ng rocket ay naganap sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan, China. Samantala, noong nakaraang linggo, isang katulad na aksidente ang naganap sa China kung saan ang Jianlong 3 rocket ng Space Pioneer, isang pribadong kumpanya ng rocket, ay nagkaroon ng structural failure habang nasa isang ground test. Ang rocket ay biglang lumipad mula sa launchpad nito sa Gongyi, Henan Province bago bumagsak at sumabog sa isang malapit na bundok. Walang nasaktan sa insidente, ngunit ito ay nagdulot ng sunog na agad namang naapula ng mga lokal na autoridad. Aerospace technology ng China. Ang China ay mabilis na umuunlad sa larangan ng aerospace technology. Mula sa kanilang unang matagumpay na lunar mission na nakapagbalik ng rock samples mula sa malayong bahagi ng buwan, hanggang sa kanilang misyon sa Mars, ang bansa ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa space exploration. Ang Jianlong 3 rocket na may kaparehong layunin tulad ng SpaceX's Falcon 9 ay bahagi ng pagsulong ng China sa commercial na spaceflight. Ang rocket na ito ay dinisenyo upang tumulong sa pagtatayo ng satellite internet system ng bansa. Noong Hunyo 22, 2024, isang satellite na pinangalanang Space Variable Objects Monitor, SVOM, na binuo ng France at China, ay inilunsad upang pag-aralan ang pinakamalalakas na pagsabog sa universo, ang gamma ray bursts. Ang kooperasyon na ito ay isang halimbawa ng patuloy na pagsulong ng China sa larangan ng space exploration na nakakakuha ng interes mula sa iba't ibang mga bansa. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nasa proseso pa lamang ng pag-unlad ng space capability. Ang Pilipinas ay nakamit na ang ilang mga milestones tulad ng paglulunsad ng sariling microsatellites tulad ng Diwata 1 at Diwata 2. Ang mga ito ay naglalayong magbigay ng satellite imagery para sa mga pag-aaral. Samantala, nababahala naman daw si Senadora Amy Marcos sa natanggap nitong impormasyon. May mga hypersonic missiles daw ang China na nakaumang umano sa ating bansa. Makikita ito sa social media post ni Senador Amy Marcos. Sinabi niyang meron daw siya ikinatatakot sa China para sa ating bansa. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad na 5 beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposible na maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ni Senadora Amy Marcos kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China.
sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Wala pang komento sa ngayon ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Samantala, ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas, sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Matatandaan din kasi, una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China, maging ang Russia, sa pagpasok sa ating bansa ng Typhoon Weapon System, Mid-Range Capability Launcher, mula sa United States Army noong balikatan. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, kailangan nilang gumawa ulit ng matitinding armas dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika na nagsimula na ring mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa salaknib exercise ng Philippine and US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa o inalis na ang missile na ito. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty, nagkasundo kasi noon ang Amerika at ang dating Soviet Union na ngayon ay Russia na sirain at huwag nang gumawa ng mga missile na may range ng 500 hanggang 5,500 kilometers. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war, kaya ganoon na lang ang paninita at himutok ng leader ng Russia. Dahil may range na mahigit 1,000 kilometer ang Typhoon missile na nasa Pilipinas na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang para sa Amerika, 2018 pa daw sila nag-withdraw sa kasunduan dahil sa aligasyon din nila na Russia daw ang unang nag-develop na mga ban na missiles. Bagay na ilang beses na ring pinabulaan ng Moscow, Russia. Samantalang ang Denmark naman ay pumalag sa akusasyon ni President Vladimir Putin. Ayon sa Denmark, wala raw dinideploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa. Sa pahayag naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Air Force sa anibersaryo nito, sinabi ng Pangulo na mahalaga nang magkaroon ang kapasidad ang Pilipinas na depensahan ang ating teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. Una nang sinabi na palalakasin at dadagdagan pa ng AFP ang mga BrahMos missile system na nabili mula sa India at sasamahan ng mas makabagong HIMARS missile system mula sa Amerika. Ang teknolohikal na kapasidad ng China sa rocket launches ay hindi maikakaila. Subalit, kasama ng kanilang mga tagumpay ay ang mga panganib at potensyal na banta sa mga karatig bansa. Ang insidente ng pagbagsak ng debris ng Long March 708 rocket malapit sa teritoryo ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga tao, lalo na sa mga lugar na malapit sa drop zones. Maaring magkaroon ng pinsala sa ari-arian, sakit, o pinsala sa katawan, o kahit pagkamatay. Ang mga debris mula sa rocket ay maaaring magdulot ng polusyon sa kapaligiran dahil sa mga kemikal tulad ng rocket fuel na maaaring naiiwan sa mga debris. Ito ay maaaring makaapekto sa mga ekosistema at makasama sa kalusugan ng mga tao at hayop. Dagdag dito, ang mga accidental rocket launches ay maaaring magdulot ng ekonomikong pagkakasira sa mga lokal na komunidad, lalo na kung may mga ari-arian na naaapektuhan o mga industriya tulad ng pangisdaan na maaaring maapektuhan ng pagbagsak ng debris. Sa huli, ang mga insidente tulad ng accidental rocket launches ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung may mga apektadong teritoryo o interes ng iba't ibang mga bansa. Maaaring gamitin ng China ang kanilang advanced aerospace technology sa pagtutok at pagpapalakas ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. Maaari itong magpataas ng kanilang kapasidad na magpadala ng forces, mag-monitor ng kalaban, at mag-coordinate ng mga operasyon. Aksidenteng rocket launch ng China ay nagbigay ng liwanag sa kahalagahan ng kaligtasan sa mga ganitong teknolohikal na aktibidad. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? I-comment mo yan sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Subscribe to Soksay TV para sa mga susunod nating upload. Salamat!